Kidlat News Updates. Mga balita ngayon, Senator Bongo at Bam Aquino nanguna sa 2025 senatorial election. 10 Chinese timbog sa NBI dahil sa love at crypto scam sa Bataan. FIVOX nagbabala sa muling pagsabog ng Bulkang Kanlaon. Ako po si Cesar Soriano para ihatid ang nangungunang mga balita sa buong kapuluan ngayon. Formal lang inilabas ng Commission on Elections sa COMELEC na tumatayong National Board of Canvassers ang mga nanalong senador sa 2025 midterm elections. Ayon kay COMELEC Chairperson George Erwin Garcia, kahapon ng opisyal na matapos ang bilangan at ang National Certificate of Canvass ang magiging basihan ng proklamasyon. Sa opisyal na tala, nanguna sa pagkasenador si Senator Bongo na nakakuha ng 27,121,073 votes na mas malayo kumpara kay Senator-elect Bam Aquino na pumangalawa na nakakuha naman ng 20,971,899 votes. Nasa pangatlong pwesto naman si Senator Ronald Bato de la Rosa, pang-apat si Senator-elect Erwin Tulfo at pumanglima naman ang nagbabalik sa Senado na si Senator-elect Kiko Pangilinan. Kasama din sa Magic 12 sina Senator-elect Rodante Marcoleta, Senator-elect Panfilo Lacson, Senator-elect Vicente Soto III, Senator Pia Cayetano, Senator-elect Camille Villar, Senator Lito Lapid at Senator Amy Marcos. Natapos ng COMELEC ang canvassing sa 175 certificates of canvass 3 araw matapos ang May 12 elections at aasahang mapoproklama ngayong araw ang mga winning senators. Arestado ang 10 Chinese nationals sa isang operasyon ng National Bureau of Investigation o NBI sa Mariveles, Bataan matapos silang maaktuhan sa umano'y iligal na operasyon ng love scam at cryptocurrency fraud. Ayon sa NBI, dating mga empleyado mga suspect ng isang Pogo Hub sa Porac, Pampanga, ngunit nagdesisyong magpatuloy sa operasyon kahit wala ng lehitimong employer. Nagsarili na umano ang grupo at gumamit ng social media platforms upang mambiktima ng mga dayuhang nagpapadala ng pera kapalit ng pekeng romansa at investment offers. Nasabat mula sa mga suspect ang ilang computers, mobile phones at iba pang digital equipment na ginamit umano sa panloloko. Isa sa ilalim sa digital forensic examination ng mga ito habang inihahanda ang mga kaso laban sa kanila, kabilang na ang paglabag sa Cybercrime Law, Anti-Trafficking in Persons Act at Immigration Laws. Nagbabala ang FIVOX sa publiko na maaaring magkaroon pa ng mas malakas na pagsabog ang Bulkang Kanlaon sa mga susunod na araw o linggo. Ayon sa FIVOX, kasalukuyan ngayon nagpapakita ng magmatic unrest ang bulkan na nangangahulugang may posibilidad na mapanganib na pagsabog. Nananatili pa rin ito sa Alert Level 3 base sa 24-hour monitoring ng FIVOX. Dahil dito, pinagbabawal pa rin ang pagpasok sa 6-kilometer permanent danger zone at patuloy ang panawagan sa mga residente sa lugar na maging alerto at sumunod sa mga abiso ng mga otoridad at lokal na opisyal. Para sa Kidlat News Channel, ito si Jai Reyes, nag-uulat. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputo ng balita.